So ano nga ba ang mas magandang gamitin o mas mainam na gamitin? Etong Royal Cord o etong ordinary lang na speaker wire para sa ating mga speaker box. So pag-usapan natin yan. Let's go! Okay, so pag-usapan muna natin itong ganitong klaseng speaker wire. Yung kadalasan na ginagamit natin, no? Lalo-lalo na sa mga baguhan. Okay, so by the way guys, ang video na to is para sa mga baguhan lang or mga beginners. Yung mga expert is pwede na kayong mag-scroll. Okay, so eto muna yung pag-usapan natin. Kadalasan ginagamit natin guys is itong may red at saka black na klase na speaker wire. Ayan. So, kalimitan ginagamit to guys, okay lang siya kung pangbahay lang. Itong red and black, mainam na to kung pangbahay lang. Dalawang klase yung speaker wire natin guys, no? Meron tayong copper clad aluminum at saka yung tinatawag natin na pure copper. Ayan. So kung pangbahay lang siya guys, no, at hindi naman siya ginagamit na pangrenta or ano, usually pangbahay lang talaga, is okay na yung mga copper clad aluminum guys, no. Ayan. And maiksi na wire lang naman yung kinakailangan, so hindi naman din siya prone sa pag-iinit. Ayan. Pero kung for professional use guys, kung light and sound rentals, yung paggagamitan mo ng speaker wire at eto yung gusto mong klaseng speaker wires, itong red and black. So mas mainam guys na pure copper na yung bilhin mo. Kasi alam natin na mas magtatagal yun siya guys. At the same time, mas maganda yung distribution ng kanyang mula sa amplifier papunta sa iyong speaker boxes. So sa sizes naman tayo guys, no. Sa akin personally, kung pang mid-high lang naman siya, usually mga 800 to 1000 watts na mga speaker na mid-high, okay na ako sa size 16 guys. Huwag naman yung size 18 kasi sobrang nipis na din yun guys, no. So size 16 yung pang mid-high ko, at saka yung pang subwoofer ko guys is size 14. So the more na maliit yung number niya is the more na mas malaki yung size ng iyong speaker wire. Okay guys, so paano mo naman malalaman kung ang iyong speaker wire is copper clad aluminum or coated lang siya ng copper na may aluminum sa loob or yung pure copper talaga? So una ko talagang ginagawa guys, ayan, chine-check ko siya sa pamagitan ng paggunting, ayan, or paggupit nitong speaker, itong copper niya guys, itong tanso niya. Kapag gunting nyo guys or paggupit nyo is meron kayong makikitang kulay puti sa loob, parang palaman siya guys, no, na kulay puti. Aluminum yun, coated lang siya ng copper. Pero kapag paggupit nyo is kung ano yung kulay niya sa labas, yun din ang magiging kulay niya sa loob is pure copper yun. Pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, so hindi nga lang masyadong ma-focus ng camera, but I'll try my best. Ayan. Ayan, lipit natin. Ayan. So, ewan ko lang kung klaro sa camera guys ha, but sa akin dito guys is purong tanso siya guys. Try kong hindi talaga ma-focus guys. Ayan. Ayan. So, wala kang makitang puti sa loob. Kung meron man sa reflection ng ilaw yan, but sa akin personally, dito sa malapitan, kung ako yung titingin, pure copper to siya guys. Ayan. Though ganito yung itsura ng ating speaker wire, red and black. Pero siniguro kong pure copper yung binili ko. Kasi gagamitin ko siya na pang connection sa loob ng speaker box. Yung sa speakon, papunta sa speaker box, sa speaker mismo. So, pure copper to siya guys. Ayan. 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 Siya guys, ma-focus. Ayan. So, I think, klaro naman na walang puti. Ayan. And isang test pa dyan guys is, kung susunugin mo to, kuha ka ng isang strand. Ayan, susunugin mo yan. Kapag hindi siya pure copper guys, is babaluktot yan or parang magpupulbos siya guys. Mapuputol. Pero pag pure copper siya guys, ayan, yun yung hindi pure copper, mapupulbos siya. Pero pag pure copper siya guys is, magbe-bend lang siya ng konti pero hindi siya mapupulbo. And kapag tinester mo yan, connected pa rin. Okay, so wala lang akong lighter dito guys. Wala lang yan. Ayan, pero yan, pwede nyo i-try yan sa mga speaker wire nyo guys. Okay? Okay guys, so dumako naman tayo sa ganitong klaseng speaker wire. O ito yung tinatawag natin na Royal Cord. Ayan. So ibang-iba siya sa una natin pinakita guys, no, yung speaker wire na red at saka black.
Ito is para siyang microphone cable guys, no? Pero speaker wire to guys, dalawa lang din yung wire niya sa loob. So, ano ba pinagkaiba? So, ang unang-una natin mapansin dito is yung durability niya guys, no? Mas matibay to. Ayan. So, mas mainam to guys gamitin kung pang outdoor or yung mga nagpaparenta ka ng sound system mo. So, bakit ito yung mas mainam gamitin? Kasi 'di ba pag nasa outdoor ka, prone kasi siya guys na maapakan. Ayan. So, mas kinakailangan talaga ng makapal na shielding or yung gaya na to guys para mas magtagal yung wire mo. Kasi kapag palagi siya naapakan guys, no, mapupunit yung cover niya. Unlike yung sa red at black na speaker wire natin is madali siyang mapunit and kalaunan baka maputol siya. So, sayang din naman. So, mas mabuti kung for Lights and Sound rentals yung intended ng iyong pagbili ng speaker wire, dumiretso ka na ng Royal Cord. Ayan. So, hindi lang ako magbabanggit ng anong brand guys ha. So, PM nyo lang ako kung anong brand na ginagamit ko na Royal Cord. Malambot siya guys. Eto. Size 16 lang din ito guys, no? Pero ang kapal na niya yung kanyang cover. And hindi siya matigas gaya ng ibang Royal Cord na medyo matigas yung kanyang coat niya guys, no. Eto, malambot siya guys. So hindi siya mahirap na na ligpitin. Compared to sa mga red and black na mga speaker wire, kalaunan sa pagligpit mo, lalo na yung hindi marunong talaga mag-roll. Ayan, so mag-twist yun kalaunan and malaking epekto yun sa signal guys. Unlike dito na Royal Cord, madali lang siyang ligpitin guys kasi nga round yung kanyang balot guys, no. So mas magtagal yung speaker wire mo, mas durable siya and mas decente siyang tingnan guys. Mas pogi siyang tingnan kapag nakalatag na sa sahig yung mga speaker wire mo. Okay. So yun guys, no, sa lahat ng mga beginners, walang problema ho kung anong klaseng speaker wire yung gagamitin nyo. Kung yung red, black, or yung Royal Cord. Basta importante is kung maaari lang sana is pure copper na yung bilhin mo. Kasi kung pure copper, mas magtatagal siya guys. Compared to copper clad aluminum lang is kalaunan siguro mahaba na yung 2 years. Ayan, baka maputol na siya guys at mag-pulverize na siya guys, no. Meron din namang mga nagtatagal talaga. Siguro mga low wattage lang yung mga amplifier nila, hindi masyadong mainit yung pumapasok sa speaker wire. Kaya nagtatagal din. So I'm not saying guys sana yung copper clad aluminum is hindi magtatagal yung pang 1 week or 1 month lang. Tatagal naman din siya, depende ho sa gamit nyo o paano nyo siya gamitin. So nag-iinit talaga siya guys, no, lalo na kung umabot na siya ng 25 meters. So kung ganun kahaba na yung mga speaker wire nyo guys, much better po na mag pure copper na kayo. Either yung red, black, or yung ganito, Royal Cord. So, para sa akin guys, nagpaparenta tayo for rentals and syempre gusto natin na mas malinis tingnan. So, go for Royal Cord guys. Okay? So, yung mga red and black, okay lang yan guys kung pangbahay at saka sa mga wala pa talagang budget to buy this kind of speaker wire, yung Royal Cord. Okay, so hanggang sa susunod. Shoutout nga pala sa ating mga viewer dyan guys. So shoutout sa iyo Sir Melvin Ragotero and Sir Jerry Bautista. Ayan, salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating mga video. Ayan, so hanggang sa muli. Alright.